Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kagabi ng 11:10 si Bagyong Kedan ay lumabas na ng ating area of responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon and wala po itong epekto pa rin sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, kagabi din ng alas 8 yung LPA naman na minomonitor natin dito sa kanluran ng southern Luzon ay nalusaw or nag-dissipate na. And kaninang alas 2 ng madaling araw ay meron po tayong muling namataan na isang low pressure area sa labas naman ng ating area of responsibility. Ang last location nito ay 335 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island sa may Kalayaan, Palawan at nakita po natin na hindi ito madedevelop at magiging isang ganap na bagyo and ang pagkilos po nito ay pahilaga. Hindi rin po natin nakikita na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit yung trough or extension nito ay magdudulot ng mga pag-ulan dito sa area ng Southern Luzon. Ngayong araw po yan hanggang bukas. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang southwesterly wind flow naman ay nakaapekto pa rin dito sa Visayas at Mindanao at magdadala pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog most likely for the next 2 days. Kaya expect po natin at most hanggang bukas po or most likely hanggang bukas yung malaking area pa rin ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas pa rin po ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot netong trough ng low pressure area and also ng southwesterly wind flow. Kaya muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog tayong mararanasan dito sa Aurora, Quezon, Bicol Region, maging sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque. Dulot po ito ng trough ng low pressure area. Ngayong umaga pa lang po nakakaranas na ng mga pag-ulan yung mga kababayan po natin dyan and posible pong yung mga pag-ulan natin ay katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan. Kaya naman muli pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, magiging makulimlim din po yung ating panahon. Pagsapit ng tanghali onwards ay magiging mataas na po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot pa rin nitong trough ng LPA. Kaya naman kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Meron po tayong posibilidad pa din ng mga isolated o mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng makatamtaman hanggang sa mga malalakas po na pag-ulan. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan, sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan. Makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po yan ng southwesterly wind flow. Posible pa rin yung katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa area ng Palawan at Western Visayas. Kaya naman muli, maging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:47 ng umaga at lulubog mamayang 5:39 ng hapon.
Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa pinapalabas ng mga heavy rainfall warnings, thunderstorm or rainfall advisories ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website, panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.